Magandang araw! Maligayang pagdating sa ating klase. Sa lahat ng bumubuo ng klase ito, sa pangunguna ng inyong guro, Gurong Angelo Verbo at sa lahat ng opisyalis ng ating institusyon, ng kolehiyo ng Ginintuan Tarangkahan, kayo ay malugod namin inaanyayahan na sumama at sumakay sa biyahe ng dulong karunungan. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang ikalawang bahagi ng leksyon sa ikalawang unit ng kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino na may pamagat na mulaan ng impormasyon, mapanuring pagpili mula sa samut-saring batis. Sayaw, 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 sumasayaw ang langit. Ngayon, alamin muna natin ang ibig sabihin ng batis na impormasyon. Ano nga ba ang batis ng impormasyon? Ang batis ng impormasyon ay ang pinanggagalingan ng mga katunayan. Halimbawa, facts, figures, o datos na kinakailangan para makagawa ng mga pahayag ng kaalaman hinggil sa issue, pinomeno, o palipunang realidad. Ang mga ito ay may ikategorya sa dalawang pangunahing uri, ang primarya at sekundarya. Ngayon ay una nating talakayin ang primaryang batis. Ano ba ang kahulugan ng primaryang batis? Ito ay maoriginal na pahayag, obserbasyon, at teksto na direkta nagmula sa isang individual, grupo o institusyon na nakaranas, nakaobserba o nakapagsiyasat ng isang paksa o pinomeno. May iba't ibang uri ng pinagkukunan ng primaryang batis. Una, mula sa harapang ugnayan sa kapwa-tao. May iba't ibang uri ito. Maaaring ito'y sa pagtatanong-tanong, pakikipagkwentuhan, panayam or interview, formal, informal, estrukturado o semi-estrukturadong talakayan, umpukan, at pagbabahay-bahay. Ang pangalawa naman na maaaring pagkuhanan ng primaryang batis ay mula sa mga material na nakaimprenta sa papel na madalas ay may kopyang elektroniko. Halimbawa, autobiografiya, tala-arawan, sulat sa koreo at email, thesis at disertasyon, survey, artikulo sa journal, balita sa dyaryo, radyo at telebisyon, mga record ng mga tanggapan ng gobyerno kagaya ng konstitusyon, katikan ng pulong, kopya ng batas at kasunduan, taunang ulat at pahayagang pang-organisasyon, orihinal na dokumento kagaya ng sertipiko ng kasal at testamento, talumpati at pananalita, larawan at iba pang visual na grafika. At meron pa ibang batis sa maaaring pagkuhanan ng primaryang batis na impormasyon. Una, harapan o online ng survey. Pangalawa, artifact kagaya ng bakas o labi ng dating buhay na bagay, specimen na pera, kagamitan at damit. Nakarecord ng audio at video, mga blogs sa internet na naglalahad ng sariling karanasan o obserbasyon, website ng mga pampubliko at pribadong ahensya sa internet, at mga likhansining tulad ng pelikula, musika, painting, at music video. Nauna na natin tinalakay ang mga primaryang batis. Ngayon naman italakayin natin ang sekundaryang batis. Ano nga ba ang sekundaryang batis na impormasyon? Ito'y pahayag ng interpretasyon, opinyon at kritisismo mula sa individual, grupo o institusyon na hindi direkta nakaranas, nakaobserba o nagsaliksik sa isang paksa o pinomeno. Kasama rito ang mga account o interpretasyon sa mga pangyayari mula sa taong hindi dumanas nito o pagtalakay sa gawa ng iba. Alamin naman natin ang mga halimbawa ng sekundaryang batis. Una, ilang artikulo sa dyaryo at magazine kagaya na editorial, kurkurong tudling, sulat sa patinugot, chismis o chika. Sunod, encyclopedia, textbook, manual at gabay na aklat, diksyonaryo at tesoro, kritisismo, komentaryo, sanaysay, CP mula sa orihinal na hayag o teksto, abstract, mga kagamitan sa pagtuturo kagaya ng PowerPoint presentation at sabi-sabi. Kaya,
Kung ikaw ay isang mananaliksik, ano kaya ang gagamitin mong uri ng batis na impormasyon? Ito kaya ay primarya o sekundarya? Dapat natin alamin na alinman sa mga sekundaryang batis ay maaaring maging primaryang batis kung ito ang mismong paksa ng pananaliksik. Halimbawa, ang nilalaman ng chismis na pang-showbiz na nailathala sa mga dyaryo at ang katotohanan nito sa buhay ng mga Pilipino ay maaaring maging paksa ng isang pag-aaral ng diskurso. Sa gayon, ang chismis ay itinuturing na primaryang batis dahil ito mismo ang susuriin. Sa pangkalahatan, sa dalawang uri ng batis, prioridad ng isang mananaliksik ang primarya kesa sa sekundaryang batis sapagkat ang una ay nanggagaling sa aktual na karanasan, obserbasyon at pagsisiyasat kaya mas itinuturing na katiwa-tiwala kesa pangalawa. Tandaan natin kung sino ang unang mahal at ang tunay na mahal higit na pahalagahan kesa sa pangalawa. Ngunit, hindi dapat ipagwalang-bahala na alinman sekundaryang batis dahil maaari itong maghain ng kaugnay o alternatibong perspektiba at kabatiran na magpapatatag sa kaalamang binubuo ng mananaliksik, lalo na kung ang mga ito ay mula sa kinikilalang eksperto. Kung ang tanong mo naman ay, maaari ba akong gumamit ng isa o higit pang batis na impormasyon? Ang sagot ay, oo, maaaring pumili ang isang mananaliksik na mahigit sa isang batis na impormasyon para maging hitik sa datos ang binubuo niyang kaalaman, makumpara at mapatutuon niya ang mga katunayan sa bawat batis at magalugad niya ang iba't ibang sulok at anggulo ng paksang sinusuri. Tandaan, pumili ng isa o higit pang impormasyon, hindi ng taong mamahalin. Dahil marami ang posibleng batis sa impormasyon, kailangan piliin iyong angkop sa paksa, layon at disenyo ng pananaliksik. Halimbawa, kung nais tukuyin ng mananaliksik ang mga maling kalakaran sa pamamahala ng basura sa likas na poopasyalan kagaya ng Boracay, maaari niyang piliing batis ng impormasyon ang mga artikulo sa dyaryo at magazine na nagtatampok sa isla. Pangalawa, may sinasabi din ang ilang travel blog hinggil dito. Pangatlo, posible ring may pag-aaral ng isinasagawa tungkol sa konserbasyon at proteksyon ng Boracay na inailathala na sa mga journal. At kung may budget ang mananaliksik, maaari rin siyang magsadya sa Boracay at makipagpanayam sa mga opisyal, negosyante, turista at iba pang tagapaghatid. Ano-ano naman ang mga dapat isaalang-alang sa pagsangguni sa primarya at sekundaryang batis? Alamin natin. Una ay sa primaryang batis. Dapat isaalang-alang na mananaliksik ang kredibilidad ng journal na pinanggagalingan na artikulong gagamitin sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman. Pangalawa, iwasan ang nalathala sa mga tinatawag na predatory journal na hindi kinikilala sa akademya bilang kapanipaniwala at katiwa-tiwalang sanggunian. Pangatlo, dapat busisiin din ang kredensyal na may akda, lalo na kung mula sa kanilang website o blog sa internet na naglalabas sa mga propaganda at nagbubuhat ng bangko para sa isang tao sa isang grupo. At pang-apat, sa kaso naman ng pahayagan, ang mga balita at lathalain ay matatawag na primaryang batis kung ito ay ulat hinggil sa mga tao, bagay, lugar o pangyayari na naranasan, na obserbahan o nasa liksik ng manunulat. Ngayon, ano-ano naman ang mga dapat isaalang-alang sa pagsangguni sa sekundaryang batis? Una, iwasan na tahasang pagtitiwala sa masanggunian na ang nilalaman ay hindi maaaring baguhin o dagdagan ng sinuman. Halimbawa ay ang Wikipedia. Pangalawa, bagamat madali ito mapuntahan at informatibo, kailangan tiyakin alaman ito sa pamagitan ng pagsangguni sa iba pang mga batis. Pangatlo,
maaari namang sumangguni sa mga textbook sa pagbalangkas ng definisyon ng mga salita, lalo na ng mga teknikal na katawagan. At pang-apat, sa pagsipi ng teksto sa mga artikulo, halimbawa ay sa journal o dyaryo, linawin ko ang mga sipi ay account na obserbasyon o karanasan, pahayag ng kaalaman mula sa pananaliksik, o pahayag ng opinyon, interpretasyon, o kritisismo na may akda hinggil sa partikular paksa. Sa madaling salita, bawal ang disinformasyon o fake news. Bukod sa nauna nating pinag-aralang uri ng batis ng impormasyon, meron pa tayong isa na pwedeng pagkuhanan bilang batis ng impormasyon. At ito ay ang ating mga kapwa-tao. Sa pagpili ng kapwa-tao bilang batis ng impormasyon, kailangan timbangin ang kalakasan, kahinaan at kaangkupan ng harapan at medyadong pakikipag-ugnayan. Sila ay karaniwang itinuturing na primaryang batis, maliban kung ang nasagap sa kanila ay nakuha lang din nila sa sinabi ng iba pang tao. Ito ay higit nating tinatawag na chismis. Sa harapang ugnayan sa kapwa-tao, sinasadya, tinatanong at kinakausap ng mananaliksik ang mga individual o grupo na direkta nakaranas ng pinomenong sinasaliksik. Ang maapektado nito, nakaobserba dito, dalubhasa o kaugnay nito sa iba't ibang dahilan, halimbawa ay leader ng komunidad kung saan nagaganap ang pinomeno, mananaliksik na nagsisiyasat din sa paksa. Ano-ano ang mga kalakasan o verbal ng harapang ugnayan? Una, maaaring makakuha ng agarang sagot at paliwanag mula sa tagapagbati. Pangalawa, makapagbigay na angkop ng kasunod na tanong or follow-up question sa kanya. Pangatlo, malinaw na agad ang sagot. At pang-apat, maoobserbahan ang kanyang verbal at di-verbal na ekspresyon. Mula naman sa harapang ugnayan, talakayin naman natin ang medyadong ugnayan. Ano ba ang tinatawag nating medyadong ugnayan? Maaari tayong magkakalit ng impormasyon mula sa kapwa-tao sa pamamagitan ng ICT. Halimbawa, telepono, email, pribadong mensahe sa social media, lalo na kung may limitasyon na panahon at distansya sa pagitan ng mananaliksik at ng natukoy ng mga individual. Halimbawa, ang mananaliksik ay nasa Pilipinas at ang pagkukuhanan niya ng impormasyon ay nasa ibang bansa, magagamit natin ang medyadong ugnayan upang makakuha tayo ng impormasyon. Ano-ano naman ang kalakasan ng medyadong ugnayan? Una, pagkakataong makausap ang mga tagapaghatid na nasa malalayong lugar sa anumang oras at pagkakataon kung kailan nila maiisingit ang pagresponde. Pangalawa, ang makatipid sa pamasahe at panahon dahil hindi na kailangan puntahan ng personal ng mananaliksik ang mga tagapagbati. At ang pangatlo, ang mas madaling pag-oorganisa ng datos, lalo na kung may elektronikong sistema na ginagamit ang mananaliksik sa pagkalat ng datos. Halimbawa, mga online survey tools, video analysis software, digital transcriber, computer-assisted qualitative data analysis. At isa pa na mahalagang maaaring pagkunan ng batis ng impormasyon ay ang media. Kung pipiliin ang media bilang batis ng impormasyon, kailangan din pag-isipang mabuti ang kalakasan, kahinaan at kaangkupan nito para sa binubuong pahayag ng kaalaman. Dapat unahin na prioritasasyon ang mga primaryang batis, ang angkop na uri ng media at kredibilidad ng tukoy ng media. Halimbawa, kung ang mananaliksik ay lalahok sa isang sitwasyong pangkomunikasyon kung saan ang pakay niya itaas ang kamalayan ng audience hinggil sa pang-aabuso sa mga katutubong pangkat ethno-linguistic, ang mga medyang pwede niyang pagsanggunian ay kinabibilangan ng mga nakaimprenta at online na dyaryo na nagtatampok ng mga balita at lathalaing tungkol sa paksa. At matapos natin pag-aralan ng iba't ibang uri ng batis ng impormasyon, ay alamin naman natin ang dalawang uri na ginagawa natin pananaliksik. Una ay ang kwantitatibo at ang pangalawa ay ang kwalitatibong pananaliksik. Ano ba ang kwantitatibong pananaliksik?
Ito ay tumutukoy sa sistematiko o empirical na investigasyon ng iba't ibang paksa at pinomenong panlipunan sa pamamagitan ng mathematical, statistical, at mga teknik na pamaraan na gumagamit ng komputasyon. Kadalasan ginagamitan din ito ng mga nasusukat at nakabalangkas sa pamaraan na pananaliksik gaya ng survey eksperimentasyon at pagsusulit statistikal. Palasak ang pagpili ng respondente at kalahok sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng probability sampling. Halimbawa, simple random, stratified, systematic, at cluster. Ano naman ang kwalitatibong pananaliksik? Ito naman ang kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan na gumagabay rito. Ang disenyong ito ay pinapatnubayan ng paniniwalang ang pag-uugali ng tao ay lagi nakabatay sa mas malawak na kontekstong pinangyayarihan ito at ang mga panlipunang realidad gaya ng kultura, institusyon, at ugnayang pantao na hindi maaaring mabilang o masukat. Madalas, gamitin ang purposive o purposeful sampling kagaya ng theoretical maximum variation, typical case, extreme o deviant case, at criterion. At napag-alaman na nga natin kung ano ang uri ng iba't ibang batis ng impormasyon. Kung ikaw ay mananaliksik, ano ang gagamitin mong batis ng impormasyon? Magtitiwala ka ba sa primaryang batis ng impormasyon o sa sekundaryang batis ng impormasyon? Pipiliin mo ba ang harapang ugnayan o medyadong uri ng pagkuha at pagkalat ng impormasyon? Kung ikaw ay isang mananaliksik, gamitin at alamin ang tamang impormasyon o batis ng impormasyon na ating pipiliin. Magtiwala sa karapat-dapat at iwasan ang fake news at ang maling tao. Katulad sa pagmamahal, huwag mong piliin yung taong maganda lang o gwapo lang sa harapan para hindi ka naman mamahalin. Pagkatiwalaan mo yung taong may mabuti at malinis na puso. Doon, magkakaroon ka ng isang mas mainam at epektibong pananaliksik. Muli, ako ang inyong Gurong Anyo Nuevo na nagsasabi na ang kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino ay mahalaga bilang isang mamamayang Pilipino at upang maging epektibo tayong mga Pilipino. At dito nagtatapos ang bahagi na ating pag-aaral sa ikalawang unit ng kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino. Muli, ako si Gurong Pat Anyo Nuevo na nagsasabing maging isang epektibong mananaliksik at maging isang mabuting mamamayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli nating paglalakbay dito sa Dunong Karunungan. Paalam!